Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Congratulations kay Senator Rodante Marcoleta. Good news ito, kabibig. Kapapasok lang na balita, grabe. Marami ang nakisigawan, marami ang naging masaya sa bagong development sa kaso ni Senator Marcoleta, lalo na sa COMELEC mga kabibig, kung saan inabsuelto ng COMELEC ang si Senator Marcoleta sa 75 million campaign donation fund. Ang tanong, makakalabas na ba si Senator Marcoleta? Naku po, sana makabibig kasi sinabi ng COMELEC na hindi, walang kasalanan si Marcoleta. Hindi siya pwedeng kasuhan. Yan mga kabibig, lumabas na. Ito kabibig ha, i-share ko sa inyo ang nabasa kong news na galing sa Billionaire News Channel. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ha, ito. From Billionaire News Channel News, election law no longer criminalizes Marcoleta donation issue, says COMELEC. O, wala na talaga kabibig. Ay, nako. Ang thrilling naman to. Basahin natin kabibig. The Commission on Election on Wednesday said that it dismissed, na-dismiss na the complaint over the alleged 75 million campaign donation to Senator Rodante Marcoleta because the current election law no longer criminalize a candidate's failure to disclose campaign contributions. Na-dismiss na ha. Speaking on Billionaire News Channel, the Spoke program, COMELEC Chair George Erwin Garcia stressed the full body did not rule on whether the alleged donation was made. Instead, he said the complaint was dismissed because the amendments to the law in 1991 downgraded a candidate's failure to report campaign contributions from a criminal offense to an administrative violation punishable only by a fine. So hindi na siya criminal offense, kundi administrative na lang at pwedeng mag-fine si Marcoleta. Under the 1985 Omnibus Election Code Act, punishable yon, 1 to 6 years imprisonment. That's an election offense. Pero noong 1991, yung tinatawag na synchronized election law, biglang criminalize yung non-filing or non-reporting of donors the contribution. So naging administrative case na lang. Under the amended law, the offense carries only an administrative fine ranging from 2,000 to 20,000. So yun na lang ang babayaran ni Marcoleta. And so what can a COMELEC do? How can you prosecute if that is no longer punishable? We have to dismiss the case. Na-dismiss ang kaso. But the COMELEC chief clarified that the legal amendment did not remove criminal liability for donors who fail to disclose their campaign contributions. Kung ano yung punishable noong 1985, hindi siya nagbago noong 1991. So yung mga donors pa rin, if they will not report, they're liable. Garcia acknowledged that the law created an uneven situation. Sabi ng iba, Chair, unfair yon. I will readily admit, but what can we do? We just implement the law. We cannot do anything. Garcia urged Congress to revisit the law to address what he described as an imbalance in the treatment of candidates and donors. To remove this perhaps unfairness o hindi pantay na application ng batas, ito yung tamang pagkakataon natin. Garcia also emphasized that COMELEC's action would not affect separate proceedings involving Marcoleta before the Office of the Ombudsman and Sandigan Bayan. The anti-graft court ordered the arrest of Nilma. Sabi ng Ombudsman, what is the COMELEC is for the COMELEC. What is for the Office of the Ombudsman is for the Office of the Ombudsman. They may not be an election offense, but definitely there are violations of other laws. Garcia said COMELEC have directed the alleged donors to respond as part of the Commission's own proceeding. Nag-issue na kami ng order para sumagot sila sa atin. Of course, they're entitled sa due process. So, hinihintay namin yung mga sagot nila. Yun kabibig. Pero,
Sabi ng ombudsman, what is for the COMELEC is for the COMELEC and what is for the office of the ombudsman is for the office of the ombudsman. Pero at least man lang ngayon kabibig, absuelto na si Senator Marcoleta sa COMELEC. Ayun. Malaking ano na yan, malaking success na yan ni Senator Marcoleta. Ako, exciting na. Ano kaya ang gagawin ni Bibig? Kinig tayo sa isang interview sa Saganang Mamayan tungkol sa issue na ito, kabibig. Let's watch this video, kabibig. Okay, let's just give me a moment. Ito na. Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay ng ating Net25. Magandang hapon po. Opo, ay mukhang nagpalabas na po kayo ng desisyon ukol dito sa issue at kaso na kinakaharap po si Senador Dante Marcoleta. Sa inyo na nga po manggaling, Attorney. Ano ho ba naging desisyon ng ANBANG? Tama po, kaninang tanghali nga po ay tuluyan na po nailabas ng Commission and Bank ang kanilang desisyon sa rekomendasyon po na doon sa ginawang fact-finding investigation. Linawin ko lang po, dito po sa nababanggit nating usapin, wala pong kaso si Senator Marcoleta dito. Ang ginawa po ng COMELEC dito ay nag-initiate ang sarili, motu proprio na fact-finding investigation. At ito po yung naging rekomendasyon. So lumalabas po kasi batay sa fact-finding investigation na yan, batay na rin po sa naunang interview ni Senator Marcoleta sa isang programa, inamin po niyang may tinanggap po siyang mga contributions, ngunit hindi niya po ito dineclare sa kadahilanan po na sabi niya ay hindi po pumayag yung mga contributor. So ito po yung nagbunsod sa COMELEC para po siya i-issue ng show cause order sometime in November, na-schedule ng hearing sana ng December, na-uwi po ng January. So ang kinalabasan, ayon po kasi sa Section 109 ng Omnibus Election Code, obligado ang lahat ng kandidato na ideklara ang lahat ng kanilang contribution na tinanggap, pati na rin ang gasto sa isang statement of contributions and expenditure. Dapat yung pagkakadeklara po ay totoo, buong pangalan, sirkumstansya, petsa, magkano at iba pa. Lumalabas po sa puntong ito, meron pong hindi nagawa si Senator Marcoleta. So ang susunod na tanong, dahil nga hindi po niya natupad ng buo yung Section 109, hindi naman po sa hindi natupad lahat, kundi may parte na hindi natupad. Ano ngayon ang kalalabasan nito sa batas? Lumalabas po kasi yung Section 109, bagamat dati, noong 1985 pataas, lumalabas po yan, pag yan na hindi mo sinunod, kasong kriminal po yan. Ngunit noong 1991, nung lumabas ang Republic Act 7166, sabi ng Republic Act 7166, yung Section 109 na yan na dating kriminal, hindi na kriminal sa ngayon. Wala nang kasong kriminal. Repealed na yan sa pagiging election offense. So ano po ang kahihinatnan nito? Pagamat sabi ko nga po, hindi tahasan, buo at kumpletong natupad ni Senator Marcoleta yung regulasyon ng 109, ngunit wala po siyang nilabag na batas na kasong kriminal. At doon po nagtatapos sa parte niya yung investigasyon kung meron bang kasong kriminal o wala. Ngunit sa isang banda, dalawa po kasi ang naging kinahinatnan ng pag-aaral ng PIFAD. Doon naman sa nagbigay ng contribution, malinaw din po kasi sa Omnibus Election Code, sa Section 98 naman, lahat ng mag-aambag, magbibigay, magdodonate, magko-contribute sa kandidato, ay dapat mag-report din sa COMELEC ng anumang uri, halaga, petsa, detalye, pangalan, pati address niya, di pa pa. Sa pagkakataon pong ito, hindi sumunod yung 3 tao na nag-donate ng almost 75 million pesos kay Senator Marcoleta. Next question, napatunayan na natin na hindi nila sinunod, hindi nila tinupad, wala pong report Ano ang mangyayari? Malinaw po sa ating umiiral na batas na nananatiling kasong kriminal, nananatiling election offense, itong parte ng obligasyon na to ng mga contributor o donor. At dahil po dyan sa ikalawang bahagi ng rekomendasyon, inuutusan po ang PIFAD na pagsampa ng kaso sa COMELEC Law Department laban dun sa 3 contributor ni Senator Marcoleta na hindi nagdeklara. So yan po ang kinalabasan ng ating resolusyon. Ayun, so sa part ng Senador Marcoleta, wala pong election offense na nagawa siya. Wala po. Dahil malinaw na malinaw po yung Republic Act 7166, hindi na kasong kriminal ang hindi pagkakatupad sa Section 109 ng Omnibus Election Code. So yun bang tatlo ay lumalabas sa sila po yung nag-contribute? Ganun po ba ibig sabihin?
Tama po kayo, yung nagbigay po ng almost 75 million pesos. Sila po ngayon ay may kakaharapin sa COMELEC Law Department dahil po magsasampa ng complaint yung aming TIFAD. Huwag naman din po sila mag-alala kasi meron pong due process. Ito po ay preliminary investigation, parang piskal. Pwede po sila magsumiti ng kanilang tugon, ng kanilang sagot, pati ng kanilang ebidensya. Aha. Pero sa usaping ito, halimbawa kasi 'di ba yung SOSE, alam ko parang pwedeng itama no kung nagkamali. May amends. Ito ba halimbawa, na-late ho kami. Hindi namin naipasa, hindi kami. Pwede bang parang late ang kanilang pagsumite ng mga dokumentong dapat nilang kailangan patungkol sa tatlo? Hindi naman po, opo. Sir Jen at Sir Nelson, hindi naman po siguro maituturing na late, ngunit yung correction, yung pagtatama ay obligasyon po yan, nananatiling obligasyon po yan. So pwede pong maitama po yan. Opo. Nelson? Attorney John Rex, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng taga-subaybay. So yun, kabibig, narinig nyo ha. So, ang question ko lang, absuelto na si Senator Marcoleta sa COMELEC from criminal to administrative fine na lang. Pero ang ombudsman, pinakakasuhan siya ng plunder. Non-bailable pa. Tapos private people pa, person pa ang nagbigay ng donasyon. Ano sa palagay niyo? Sabi pa nga ng iba, sayang kung nandyan sana si Marcoleta sa impeachment trial. Naku, magkaubo-ubo talaga yung witness na yan. Talagang huhubaran talaga yan ni Marcoleta. Talagang manginginig talaga yan sa takot. Kasi marami nagsasabi na, si Senator Alan Peter Cayetano lang talaga doon. Ang talagang alam kung ano ang gagawin. Si Senator Pia Cayetano din may alam. Yung iba, sino bang senador doon na twice nang sinabihan ni Cheese na, ay, wag kang mag-conclude. Si Risa, di ba? So yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.